Madilim. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Kara. Isang kadilimang bumabalot sa kanya, mabigat at nakakapanikip ng dibdib. Napapalibutan siya ng pamilyar na amoy ng mamasa-masang lupa na para bang niyayakap siya ng ilalim ng mundo. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit tila may kung anong pumipigil sa kanyang mga braso at binti. Nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, isang nakakabinging ritmo sa gitna ng katahimikan. Ang hangin, tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Mateo, mahina ang kanyang boses, basag at puno ng pagtataka. Mahal ko, nasaan ka? Walang sumasagot. Tanging ang tunog lamang ng sarili niyang paghinga ang kanyang naririnig. Sa isang saglit, isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan. Isang masayang alaala. Ang araw ng kanilang kasal. Nakatayo siya sa harap ng altar. Napakaganda sa kanyang puting bestida habang si Mateo, ang kanyang gwapong Mateo, ay nakangiting naghihintay sa kanya. Ang mga mata nito ay nangungusap ng pangako. Isang pangako ng walang hanggang pag-ibig at pag-aalaga. Naalala niya ang mahigpit na pagtutol ng kanyang ama. Hindi siya para sa iyo, Kara. Isa lang siyang empleyado. Gagamitin ka lang niya. Ngunit hindi siya nakinig. Pinili niya si Mateo. Pinili niya ang pag-ibig na inakala niyang totoo. Ipinapangako ko, Kara. Bulong ni Mateo sa kanya habang isinasayaw siya sa kanilang reception. Hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi kita sasaktan. Ang init ng mga bisig nito, ang tamis ng mga halik nito, nasaan na ang lahat ng yon ngayon? Isang malakas na kaluskos mula sa itaas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan. May mga boses. Sigurado ka bang walang nakakita sa atin dito? Boses ng isang babae. Pamilyar, ngunit hindi niya agad matukoy. At pagkatapos, ang boses na wawasak sa kanyang mundo. Ang boses na hanggang sa huling hininga ay inakala niyang sasagip sa kanya. Huwag kang mag-alala, Amalia, sabi ni Mateo. Malamig, walang emosyon, walang nakakakilala sa lugar na ito. Dito na siya mananatili. Magpakailanman. Amalia, ang kanyang sekretarya, at si Mateo, ang kanyang asawa. Hindi maaari. Isang masamang panaginip lang ito. Paano kung magising siya? Tanong ulit ni Amalia. May bahid ng kaba sa boses. Narinig ni Kara ang isang mahinang tawa mula kay Mateo. Isang tawa na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Kahit magising pa siya, wala na siyang magagawa. Sa oras na matabunan natin siya ng lupa, tapos na ang lahat. Isang malakas na thud ang narinig niya sa kung anong nakatakip sa kanya. Lupa. Tinatabunan siya ng lupa. Mateo. Sigaw niya. Ngunit ang sigaw ay tila kinain ng makitid na espasyong kinalalagyan niya. Mateo, anong ginagawa ninyo? Tulungan mo ako. Nagsimulang mag-unahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Dumadaloy sa gilid ng kanyang mukha at sumasama sa malamig na lupa. Nagpumiglas siya. Ginamit ang lahat ng natitirang lakas. Ngunit walang nangyari. Mas mabilis, Amalia. Utos ni Mateo. Kailangan na nating makuha ang lahat ng papeles bukas sa board meeting. Ang papeles na pinirmahan niya kanina. Ang papeles na maglilipat ng buong kumpanya sa pangalan ko. Ang dokumentong sinabi ni Mateo na para sa isang bagong investment. Ang dokumentong pinirmahan niya nang walang pag-aalinlangan dahil sa tiwala. Ang tiwala na ngayon ay pinapatay siya. Naramdaman ni Kara ang pagbigat ng takip sa kanyang dibdib. Ang hangin ay unti-unting nawawala. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Sa gitna ng lumalaganap na kadiliman sa kanyang paningin, hindi ang mukha ng kanyang mga magulang ang nakita niya, kundi ang nakangiting mukha ni Mateo sa araw ng kanilang kasal. Ang nanamam ang ngiting puno ng pangako, ang ngiting puno ng kasinungalingan. At pagkatapos, wala na siyang naramdaman
kundi ang bigat ng lupa at ang bigat ng kataksilan na unti-unting lumalamon sa kanyang buhay. Ang gabi para kay Leandro ay isang santuwaryo, isang katahimikan na binabasag lamang ng tunog ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang huni ng kuwago. Sa kanyang maliit na kubo sa gitna ng gubat, malayo sa gulo ng syudad, natagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, ang nag-iisang modernong bagay sa loob ng kanyang bahay na gawa sa kahoy. Humihigop siya ng mainit na kape habang sinusuri ang mga kuha mula sa kanyang mga trail camera na ikinalat niya sa kagubatan. Isa itong ritual, isang paraan upang kumonekta sa kalikasan nang hindi ginugulo ang natural na takbo nito. Madalas, mga baboy ramo, usa o mga ibon lang ang kanyang nakikita. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Sa isa sa mga video, isang pares ng matinding ilaw ang biglang sumulpot mula sa kadiliman. Isang sasakyan. Kumunot ang noo ni Leandro. Bihirang-bihira, may maligaw na sasakyan sa parteng ito ng gubat, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Pinindot niya ang play. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaki at isang babae. Hindi malinaw ang kanilang mga mukha dahil sa dilim at sa hindi gaanong kataasan na kalidad ng night vision ng kamera. Ngunit ang kanilang mga kilos ay malinaw. May kaba, may pagmamadali. May binuhat sila mula sa likod ng sasakyan, isang mahaba at parihabang bagay, isang kahon na gawa sa simpleng kahoy. Napatigil sa pag-inom ng kape si Leandro. Inilapit niya ang kanyang mukha sa screen. Naglakad ang dalawa patungo sa isang maliit na espasyo sa pagitan ng mga puno, sa mismong lugar kung saan niya itinago ang kamera. Nagsimula silang maghukay, mabilis, desperado. Pagkatapos ay maingat nilang inilagay ang kahon sa loob ng hukay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Leandro. Hindi ito tama. Ang hugis ng kahon. Kasya ang isang tao. Pinanood niya ng maigi ang bawat galaw ng dalawa. Matapos matabunan ng hukay, mabilis silang sumakay sa sasakyan at umalis. Iniwan ang lugar na parang walang nangyari. Pero nakita lahat ni Leandro. Ang instinct niya bilang dating investigador ay biglang nabuhay. Alam niya ang galaw ng mga taong may tinatago. Alam niya ang galaw ng mga kriminal. Agad niyang na-save ang video file sa isang secured folder. Ito ang ebidensya. Pero may mas mahalaga siyang dapat gawin ngayon. Tumayo siya. Muntik nang matapon ng kape sa mesa. Kinuha niya ang kanyang flashlight at isang pala na nakasandal sa may pintuan. Tumakbo siya palabas ng kubo. Ang gubat na kanina ay mapayapa, ay tila naging mapanganib. Madilim ang paligid, pero kabisado ni Leandro ang bawat pasikot-sikot dito. Binagtas niya ang maputik na daan, hinahawi ang mga sanga ng puno na humaharang sa kanyang daraanan. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kung tama ang hinala niya, may buhay na nakasalalay sa bilis ng kanyang pagtakbo. Narating niya ang lugar. Sariwa pa ang lupa. Amoy na amoy niya ang dampness ng kakakalkal na putik. Itinutok niya ang flashlight sa lupa. Walang palatandaan, maliban sa bahagyang pag-alsa ng lupa. Kung hindi siya nakatingin sa kamera kanina, iisipin niyang wala namang kakaiba dito. Sinimulan niyang maghukay. Bawat baon ng pala ay may kasamang dasal. Sana mali ako. Sana mga gamit lang ang tinago nila. Sana hindi tao. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang totoo. Malalim na ang kanyang nahukay nang tumama ang dulo ng pala sa matigas na kahoy. Tag. Binilisan pa niya. Pawis na siya at hinihingal. Pero hindi siya tumigil hanggang sa lumitaw ang buong takip ng kahon. Ginamit ni Leandro ang gilid ng pala para tuklapin ang takip. Rumehistro ang tunog ng pagbibiyak ng kahoy sa katahimikan ng gubat. Bumukas ang takip. Itinutok niya ang ilaw sa loob. Napasinghap si Leandro at napaatras ng bahagya. Isang babae. Nakasuot ito ng marumi ng puting bestida. Ang buhok nito ay sabog-sabog
at may mga bahid ng lupa sa mukha. Napakaganda niya kahit sa ganitong kalagayan. Pero napakaputla niya, walang kagalaw-galaw. Miss, tawag niya, nanginginig ang boses. Walang sagot. Akala niya, huli na siya. Ngunit nang itapat niya ang flashlight sa mukha nito, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng dibdib ng babae. Mahina, halos hindi na humihinga, pero buhay. Agad siyang kumilos. Binuhat niya ang babae, maingat ngunit mabilis, palabas ng kahon. Hindi niya alam kung saan siya magdadala. Pero hindi siya pwedeng magdala ng tao sa ospital nang hindi nagkakaroon ng investigasyon. Hindi niya pwedeng ibunyag ang kanyang sarili at ang video na hawak niya. Konting tiis pa, miss. Bulong niya habang bitbit ang babae pabalik sa kanyang kubo. Ang bigat ng katawan ng babae, kasama ang bigat ng kanyang konsensya, ay nagtulak sa kanya. Wala siyang pakialam sa gulo o sa past niya. Sa sandaling ito, siya ay isang tao lang na sumasagip ng kapwa. Nang makarating sila sa kubo, inihiga niya ang babae sa kanyang simpleng kama. Kinuha niya ang first aid kit at isang kumot. Habang pinupunasan niya ang mukha ng babae, nakita niya ang mga pasa, mga bakas ng pakikipaglaban, at sa kamay nito, nakakita siya ng isang kakaibang singsing. Ang singsing na yon ay hindi bagay sa isang simpleng tao sa gubat. Sino siya? At sino ang mga demonyong gustong maglibing sa kanya ng buhay? Biglang inabot ng babae ang kanyang kamay. Hindi sinasadya, ngunit may pilit na lakas. Nakatitig siya kay Leandro. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa takot at pagtataka. "Ma, Mateo, huwag!" bulong nito. At doon, natigilan si Leandro. Mateo, alam niya na hindi lang ito isang simpleng krimen. Ito ay may personal na koneksyon. Naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan para sa babae, kasabay ng nagniningas na galit sa mga gumawa nito. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang kailangan niyang makialam. Hindi lang bilang tagapagmasid, kundi bilang tagapagprotekta. Ibinalik ni Leandro ang tingin sa babae. "Ligtas ka na," sabi niya. Maingat na inilalayo ang babae sa kadiliman. "Hindi ako si Mateo. Ang pangalan ko ay Leandro." Ngunit bago pa man niya maidagdag ang anumang salita, muling pumikit ang babae. At ang tanging narinig na lang ni Leandro ay ang mahinang tunog ng kanyang paghinga. Nakarecover siya, pero matagal pa ang laban. Ang laban para sa kanyang buhay at ang laban para sa hustisya. Ang sumunod na 2 araw ay tila lumipas ng napakabagal. Hindi umalis si Leandro sa tabi ng babae. Siya ay nagpapakulo ng tubig, nagpapalit ng mga cold compress sa noo nito, at nagpupumilit na bigyan ito ng konting sabaw sa pagitan ng mga paghinga. Ang kanyang simpleng kubo ay naging isang intensive care unit. Ang katahimikan ng gubat ay nabasag ng kanyang pag-aalala. Hindi niya kailanman inakala na ang hermit na pamumuhay na kanyang pinili ay magagambala ng ganito. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ng babae, ang mahahaba at maitim na pilik mata, ang mga labing manipis at walang kulay, naramdaman niya ang isang pamilyar na damdamin. Ang urge na protektahan at hanapin ang katotohanan. Sinubukan niyang mag-research tungkol sa tattoo na nakita niya. Sa bandang itaas ng braso ng babae, isang eleganteng inukit na letrang D na napapalibutan ng dahon ng laurel. Sa kanyang laptop, maingat niyang sinearch ang logo. Dahil sa nakasanayan niyang pag-iingat, gumamit siya ng VPN at incognito mode. Isang result ang lumabas, isang sikat na conglomerate sa buong Asia, De La Vega Group of Companies. Ang logo na yon ay nakita niya noong nakaraang buhay pa niya. Noong investigative reporter pa siya, ang buhay na sa pilitan niyang iniwan upang protektahan ang kanyang sarili. Ang mga De La Vega ay nasa sentro ng isang malaking iskandalo na sinubukan niyang isiwalat. Dahil dito, ang kaba na naramdaman niya ay napalitan ng takot. Ang babaeng ito ay konektado sa pamilyang itinuring niyang dahilan kung bakit niya kailangang magtago.
Sa pagkakataong yon, gumalaw ang babae. Nagbukas ang mga mata nito. Walang kislap, puno ng takot. Ngayon, hindi na lang siya isang pasyente. Siya ay isang heir ng isang corporate empire. Nasaan ako? Tanong niya. Ang boses ay parang bulong lamang. Ligtas ka! Sagot ni Leandro. Lumalapit. Sa gubat, sa isang kubo. Lumingon ang babae. Nakita niya ang kanyang paligid. Ang dingding na kahoy, ang simpleng kama, ang lalaking hindi niya kilala. Ang pangalan ko, Kara, sabi niya. Dahan-dahang gumagalaw upang makaupo. At may naglibing sa akin ng buhay, si Mateo at si Amalia. Ang pangalan, si Cara de la Vega. Ngayon ay sigurado na si Leandro. Kinuha niya ang baso ng tubig at inabot sa babae. Uminom ka muna, Cara. Hindi mo kailangang magsalita agad. Pero tiningnan ni Cara ang tubig na tila isa itong lason. Ang trust issue ay lumitaw agad. Sino ka? Tanong ni Cara, tila nag-iipon ng lakas. Bakit mo ako tinulungan? Bakit wala ako sa ospital? Gusto mo ba ng ransom? Ang mga tanong na yon ay sumaksak kay Leandro. Alam niya ang takot na yon. Ang takot na dulot ng labis na panloloko. Hindi ko alam kung sino ka, Cara, sabi ni Leandro. Ibinaba ang baso at inilayo ito sa kanya. Pero nakita ko ang 2 taong naglibing sa'yo at na-record ko. Hindi umimik si Cara. Tiningnan niya lang si Leandro. Isang mataas na pader ng pagdududa ang itinayo niya. Wala akong gusto sa'yo. Hindi ako pulis. Hindi ako reporter ngayon. Patuloy ni Leandro. Buhay ka pa dahil pinanood ko ang video at inalis kita sa hukay. Sa sandaling iyon, ang mata ni Cara ay puno ng luha. Huli na ako. Bulong niya na para bang nagsasalita sa sarili. Ang kumpanya, ang mga papeles, nakuha na ni Mateo. Ano man ang nakuha niya mababawi mo. Pero sa ngayon, ang importante, buhay ka. Mariin na sabi ni Leandro. Kailangan mong lumakas. Dahil ang mga taong nagtangka sa buhay mo, alam nilang may utang pa sila sa'yo. Napailing si Cara. Hindi mo naintindihan. Si Mateo, mahal ko siya. Tinanggap ko siya kahit galit ang pamilya ko. Pinili ko siya at ang kapalit, buhay ko. Napuno ng pagkamuhi ang mukha ni Cara. Ang mga luha ay natuyo. Napalitan ng galit. Hindi ako mamamatay ng ganito. Hindi ako pwedeng maging isang istatistika lang ng greed. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nag-iiba. Sa wakas, tiningnan niya si Leandro. May kakaibang pag-asa sa kanyang mga mata. Kung nakita mo sila at may video ka, tulungan mo akong makita ang aking pinsan, si Anika. Siya lang ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko. Siya ang tutulong sa akin na makabalik. Hindi nagtanong si Leandro. Alam niya na ang pagtulong sa babaeng ito ay isang malaking peligro. Ngunit ang pag-iwan sa kanya ay higit na malaking krimen. Mabuti, sagot ni Leandro. Pero sa lugar na ito, ako ang masusunod. Walang cellphone, walang kontak sa labas. Hanggang hindi ka pa lubusang gumagaling, ikaw ay isang anino, isang ghost. Ito ang simula ng pagbabalik, Cara. Mula sa libingan, babalik ka. Iyan ang nasa isip ni Leandro. Ang lamig ng gabi ay hindi na bumabalot sa kanya. Hindi ito ang lamig ng libingan, kundi ang lamig ng galit na kumukulong sa kanyang mga ugat. Sa loob ng 3 araw, naging anino si Cara sa kubo ni Leandro. Ang bawat paghinga niya ay hindi na para sa buhay, kundi para sa paghihiganti. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Wala na ang kanyang singsing. Malamang ay kinuha na ni Mateo. Ang singsing na simbolo ng pag-ibig na nagpapatay sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na walang saya. Puno ng kapaitan. Maling-mali ako sa iyo, Mateo, pero hindi pa tapos ang laro. Bulong niya. Araw-araw, sinasanay siya ni Leandro.
Hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pagbawi ng lakas. Naglalakad sila nang maingat sa gilid ng gubat. Kailangan mong lumakas. Walang magliligtas sa'yo sa labas kundi ang sarili mo. Sabi ni Leandro, walang emosyon. Ang boses nito ay parang drill sergeant. Pero hindi nagreklamo si Kara. Bawat sakit ng katawan ay paalala sa kanya na buhay siya. Bawat pawis na tumutulo ay sumasalamin sa galit niya kay Mateo. Isang hapon, habang nagpapahinga sila, inilabas ni Leandro ang kanyang laptop. Ipinakita niya ang video. Tiningnan ni Kara ang video. Ang lalaki at babae, ang sasakyan, ang hukay. Nakita niya ang sarili niyang katawan na inilalagay sa kahon. Napasandal si Kara sa dingding, hawak ang kanyang bibig upang hindi niya marinig ang sarili niyang hikbi. Hindi siya iiyak. Hindi na. Sila si Mateo at Amalia. Sabi niya, malamig ang tinig. Hindi ito footage ng pagnanakaw. Ito ay footage ng pagpatay sa asawa. Nagpost si Leandro sa video. May isa pa? Ipinakita niya kay Kara ang isang frame kung saan may nakatayo sa likuran ng puno. Malayo sa dalawang salarin. Isang anino lamang, ngunit nakatingin sa kanilang direksyon. Sino siya? Tanong ni Kara. Iyan ang kailangan nating malaman. Kaaway ba? O may iba pa ring nakakaalam sa plano nila? Ang anino, parang nag-iwan ng butas sa pader ng kanyang pag-iisa. Kailangan kong makontak si Anika, sabi ni Kara. Si Anika lang ang tanging alam kong hindi kayang bilhin ni Mateo. Kung may nag-iisang tao man na nagmamahal sa akin ng totoo, siya iyon. Napakaliwanag ng pagpapasya ni Kara. Tumango si Leandro. Dahil sa tattoo mo, hindi na tayo pwedeng makipagkompromiso sa security. Gagamit tayo ng sarili kong paraan. Kinagabihan, ginamit ni Leandro ang kanyang satellite phone at isang encrypted line. Sinabi niya kay Kara ang mga salita at inulit niya ito habang nagtatype si Leandro. Isang coded message para kay Anika. Ang bulaklak ni Tita Rosa ay namumulaklak sa gubat. Kailangan ko ang liwanag nito. Alam niya na si Anika, ang kanyang closest cousin at legal counsel niya, ay makakaintindi. Si Tita Rosa ang namayapa nilang ina. Ilang oras ang lumipas. Walang sagot. Nagsimulang mag-alala si Kara. Baka huli na ang lahat. Baka nakuha na ni Mateo ang lahat. Pero bago sumikat ang araw, nag-flash ang screen ng satellite phone. Isang tugon mula kay Anika. Isang location pin at isang time. Pupunta siya, sabi ni Leandro. Pero tayo ang uunang dumating. Hindi tayo pwedeng magtiwala kahit kanino. Salamat, Leandro, bulong ni Kara. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang lamig. Kinailangan nilang maglakad ng halos isang oras sa gubat bago marating ang safe point na pinili ni Leandro, isang lumang abandonadong campsite sa gilid ng gubat. Nagtago sila sa likod ng malalaking bato at naghintay. At pagkatapos, dumating na ang sasakyan. Isang itim na SUV ang huminto at isang babaeng may matapang na tindig ang bumaba. Si Anika. Nag-aalala ang mukha ni Anika. Halos hindi niya makilala ang pinsan sa suot nitong simpleng damit at salamin. Hindi na nakapagtimpi pa si Kara. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Anika! Napakalakas ng sigaw niya at sa isang iglap, napuno ng luha ang mata ng kanyang pinsan. Kara! Sigaw ni Anika, tumakbo sa kanya at mahigpit na niyakap. Sabi ko na, may mali. Hinahanap ka namin. Wala ka sa cellphone mo. Ano ang nangyari sa'yo? Anika, si Mateo. Sabi ni Kara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pasasalamat. Si Mateo ang may gawa. Gusto niya akong patayin. Gusto niyang kunin ang lahat. Napatigil si Anika. Alam ko, Kara. Alam ko ang tungkol sa board meeting bukas. Pero hindi ko alam na aabot siya sa pagpatay. Ngunit habang nagsasalita si Anika, naramdaman ni Leandro ang isang suspicious feeling. Tiningnan niya ang kotse ni Anika. Anika,
Tanong ni Leandro. Malamig ang kanyang boses. Itinatago si Kara sa likod niya. Sino ang kasama mo sa sasakyan? Nilingon ni Anika si Leandro. Wala. Mag-isa lang ako. Bakit? Ngunit sa sandaling iyon, ang isa sa mga bintana ng SUV ay dahan-dahang bumaba. At sa loob, may nakita si Leandro na isang pamilyar na figure, ang figure na nakita niya sa video. Hindi ito si Anika, hindi ito ang chauffeur niya. Ang taong iyon ay nakangiti, at ang nangiting iyon ay puno ng pagbabanta. Hindi ka nag-iisa, Anika, bulong ni Leandro, pero huli na. Isang malakas na flash ng kamera ang kumislap mula sa loob ng SUV. Kinuha nila ang litrato ni Kara. Ang pruweba na buhay siya. Wala kang mapupuntahan, Miss De La Vega. Sabi ng boses mula sa sasakyan. 1 oras ka lang late para sa board meeting. Ang ugong ng SUV ay tila bumasag sa huling pira-piraso ng pag-asa ni Kara. Naiwan silang tatlo sa gilid ng gubat kasama ang nakangiting mukha ng head of security ni Anika, si Benjo, na nag-flash sa kanyang isip. Ang nangiting puno ng panalo. Si Benjo! Si Benjo ang kumuha ng litrato. Bulong ni Kara, hindi makapaniwala. Lumingon siya kay Anika. Ang pinsan niya ay namumutla. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ang kanyang pagkagulat ay totoo. Hindi, Kara. Hindi ko alam yan. Sinabi ko sa kanyang maghintay lang sa kotse. Sinabi ko kay Benjo na may importanteng tao akong kikitain pero hindi ko sinabing ikaw. Sigaw ni Anika, nanginginig ang boses. Hinawakan ni Kara ang braso ng pinsan, tinitigan ng kanyang mga mata. Nakita niya ang sinseridad. Si Anika ay inosente. Huminahon ka, mariing sabi ni Leandro. Ang kanyang tinig ay nagdala ng kaunting kaayusan sa kaguluhan. Huminahon? Baling ni Kara kay Leandro, ang kanyang hininga ay humahabol. Nakita nila ako, Leandro. Alam na nila na buhay ako. Ang board meeting ay bukas. Hindi na maghihintay si Mateo. Padadalhan niya tayo ng mga tao. Hindi na siya ang Kara na nagmamakaawa sa libingan. Ito ay isang bagong Kara. Pamilyar sa takot, ngunit handang lumaban. Dahil alam na nila, kailangan nating baguhin ang plano. Sabi ni Leandro, mabilis ang kanyang pag-iisip. Kinuha niya ang cellphone ni Anika mula sa bulsa nito. Ito ang magiging bitag. Anika, umuwi ka. Magpakita ka. Kailangan nilang isipin na ang message mo ay trap na ngayon ay compromised. Hindi ako pwedeng umuwi. Papatayin ako ni Mateo. Iyan ang head of security ko. Kung mananatili ka rito, lalo lang tayong mapanganib. Giit ni Leandro. Umuwi ka. Magpanggap na wala kang alam. Sabihin mo, nakita mo lang ang isang babae na kamukha ni Kara, pero too crazy para maniwala ka. At paano naman ako? Tanong ni Kara. Gagamitin natin ang oras na binigay nila sa atin. Ang board meeting ay bukas. Doon tayo aatake. Sabi ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Ang litrato na kinuha ni Benjo ay nagbibigay sa atin ng element of surprise. Paano? Inaasahan nilang magtatago ka ulit. Inaasahan nilang matatakot ka. Pero ang hindi nila inaasahan ay ang pagbabalik ng isang ghost. Isang ghost na lilitaw sa board meeting bilang CEO. Lumingon si Leandro kay Anika. Kailangan namin ng immediate assistance. May makuha ka bang mga damit, makeup at cash na hindi matrace sa inyo? Ngayon na. Kahit takot, umayos lang tayo si Anika. Ang dugo ng De La Vega ay dumaloy din sa kanyang mga ugat. Okay. Cash at burner phone lang. Ibibigay ko ang briefing sa iyo, Kara. Kailangan mong malaman ang status ng company. Si Mateo ay may interim authority na. Bukas, formal appointment na niya. Kailangan mong makarating doon bago matapos ang vote. Mabilis silang nagtrabaho. Nagmaneho si Anika pabalik sa bayan habang nagtago sina Kara at Leandro sa mas malalim na bahagi ng gubat. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik si Anika. Hawak ang isang itim na backpack. Ito ang lahat.
sabi ni Anika. Isang briefing report sa financial status ng kumpanya, mga dokumento na kailangan mo, at ang cash. Niyakap ni Kara si Anika ng mahigpit. Salamat pinsan. Kung sakaling hindi ako magtagumpay. Magtatagumpay ka, mariing sabi ni Anika, tiningnan si Kara ng diretso. Hindi ka lang lumalaban para sa kumpanya, Kara. Para ito sa soul mo at para sa lahat ng mga De La Vega. Umalis si Anika. Naiwan si Kara at Leandro sa gubat. Binuksan ni Kara ang backpack. Kumuha siya ng simpleng black dress at mga makeup kit. Kailangan kong maghanda, sabi ni Kara. Hindi na siya nagtatanong. Sa sikat ng buwan, hinubad ni Kara ang marumi at punit-punit na puting damit. Ang puti, ang kulay ng kanyang innocence, ay napalitan ng itim, ang kulay ng kanyang paghihiganti. Inayos niya ang kanyang buhok at sa makeup, tinakpan niya ang mga pasa at ang pagod sa kanyang mukha. Pero may isang bagay siyang hindi tinakpan, ang galit sa kanyang mga mata. Nakatitig siya sa refleksyon niya sa salamin na kinuha niya sa backpack. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang Kara na nagmahal ng bulag-bulagan kay Mateo. Ito ay isang Kara na fierce, matapang, at handang kumuha ng buhay kung kinakailangan. Handa na ako, sabi niya kay Leandro. Tumingin si Leandro kay Kara. Walang sympathy sa kanyang mata. Tanging professionalism lang. Mabuti, sabi ni Leandro. Pero bago tayo umalis, kailangan nating tiyakin na wala tayong mga buntot. Kinuha niya ang thermal scope mula sa kanyang kubo. Tiningnan niya ang perimeter. May 2 lalaki, 200 metro mula sa atin. May dalang mga armas. Hinahanap ka, sabi ni Leandro. Ibinaba ang scope. Tiningnan ni Kara ang direksyon na tinuro ni Leandro. Naramdaman niya ang kaba, pero hindi na ito ang nakamamatay na takot. Gagawin natin ang escape sa gabi, sabi ni Leandro. Sumunod ka sa akin. Magsimula na ang ating final run. Dahan-dahan silang gumapang sa madilim at masukal na bahagi ng gubat. Mabigat ang hangin sa expressway habang nagmamaneho sina Leandro at Kara. Ginamit nila ang lumang sasakyan ni Leandro, isang vintage na pickup truck na hindi nakakakuha ng atensyon. Sa dashboard nakalagay ang burner phone na nakikinig sa frequency ng goons ni na Mateo. Gusto akong gawing public execution, sabi ni Kara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa seatbelt. Ang board meeting bukas ay hindi lang corporate takeover. Ito ay show ni Mateo. Mas mabuti. Ibig sabihin, hindi niya inaasahan na makakarating ka. Sagot ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalsada. Ang mindset ni Leandro ay nasa full tactical mode. Ang kanyang mga kasanayan sa investigative reporting ay nagbabalik. Hindi na niya ito nakikita bilang isang rescue mission, kundi bilang isang counter-attack. May trap tayo sa gubat, sabi ni Leandro. Pero tatagal lang iyon ng ilang oras. Pagdating ng umaga, malalaman nila na nakatakas tayo at sisimulan nila ang isang malaking manhunt. Kailangan nating hanapin ang safe house ni Anika, sabi ni Kara. Doon tayo magpaplano. Wala nang lugar sa mundo na mas ligtas sa akin kundi sa ilalim ng ilong ng mga kalaban. Inihatid ni Leandro si Kara sa isang luxury condo unit sa Makati na pag-aari ni Anika. Walang trace si Anika sa records ng building. Ghost property ito. Pagpasok nila sa loob, agad na binuksan ni Kara ang briefcase na ibinigay ni Anika. Kailangan nating malaman ang leverage niya, sabi ni Kara habang binabasa ang financial statements. Lumipas ang buong gabi sa kanilang pagpaplano. Nalaman ni Kara na si Mateo, sa tulong ni Amalia, ay gumamit ng mga shell companies para ilipat ang assets ng De La Vega Group. Ang board ay napuno na ng mga pawn ni Mateo sa pamamagitan ng panunuhol at pananakot. Ang vote ay hindi straightforward na vote lang. Paliwanag ni Kara. Turo sa isang diagram. Kailangan ni Mateo ng unanimous vote para tuluyan siyang maging chair at CEO.
Kahit isang no vote lang, delay iyon. Ang weak link niya ay si Mr. Dela Cruz, isang old school board member na neutral pero may takot. Kailangan nating makuha ang vote niya o kahit ang abstain niya. Pero mas mahalaga, kailangan natin ang grand entrance, sabi ni Leandro. Meron tayong video, sabi ni Cara. Iyon ang bomb natin. Kailangan nating i-project ito sa screen sa boardroom sa tamang oras. Hindi sapat. Ang video ay circumstantial lang. Maaari nilang sabihin na na-edited ito. Giit ni Leandro. Sinisimulan niyang isipin kung paano i-authenticate ang footage. Kailangan natin ng isang irrefutable proof, isang physical evidence. Sa sandaling iyon, may naisip si Cara. Ang cellphone ng chauffeur ng mga magulang ko. Bulong niya. Napatingin si Leandro. Ano? Ang kamatayan ng mga magulang ko. Hindi iyon accident, Leandro. Sa board lang nila sinabing accident iyon. Ayaw ko na sanang alalahanin, pero ngayon, alam kong si Mateo ang may gawa. Naalala ni Cara ang flashback sa chapter 1. Ang twist na idinagdag ni Leandro ay nagbigay ng motive kay Mateo. Matagal na silang namatay, Cara. Wala na tayong makukuha sa wreckage. Hindi ang wreckage, sabi ni Cara. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Ang cellphone ng chauffeur ko. Nag-iwan siya ng voice message sa akin bago siya mamatay. Pero deleted iyon. Hindi ko na narinig. Nasaan ang cellphone? Sa police custody, sa evidence room ng Mandaluyong Police Station. Nagsimulang tumawa si Leandro. Hindi ka na talaga innocent na heiress, Cara. Ang evidence room ay Fort Knox. Hindi tayo pwedeng makipagsapalaran dyan. Hindi natin kailangang nakawin ang cellphone, sabi ni Cara. May plano na sa kanyang isip. Kailangan nating i-retrieve lang ang voice message. Kung deleted man iyon, nasa server pa rin ng cellphone provider. Isang tawag lang ang kailangan. Isang tawag sa tamang tao. Anika, sabi ni Cara. Dinampot ang burner phone. May utang ako sa'yo, pinsan. Kailangan natin ng deep favor. Ginamit ni Cara at Anika ang kanilang koneksyon. Si Anika, bilang corporate lawyer, ay may mga contact sa telecom companies. Ilang oras bago ang board meeting, tumawag si Anika. Nakuha ko na, Cara, sabi ni Anika. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang voice message ay recovered. Kailangan mo itong pakinggan. Ngayon na. Ibinigay ni Anika ang file kay Leandro sa pamamagitan ng isang secure link. Pumindot si Leandro sa play. Sa recording, narinig ang tunog ng ingay at hininga ng isang lalaki. Ang tunog ng sasakyan na mabilis na umaandar. Boses ng chauffeur. Ma'am Cara, si Mang Berto po ito. Wala na po akong oras. Bago pa man siya natuklasan. Si Mateo. Sir Mateo ang gumawa. Bago pa man ang lahat. He tampered with the brake line. Gusto lang niyang takutin ang daddy mo. Pero sumobra. Isang malakakas na sigaw ang narinig. At pagkatapos, ang tunog ng malakas na pagbagsak. Katahimikan. Napakagatlabi si Cara. Ang mga luha ay umaagos, hindi sa lungkot, kundi sa galit. Hindi lang siya inatake, ginawa niya siyang isang ulila. Ito ang irrefutable evidence. Sabi ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi lang ito video ng attempted murder. Ito ay audio ng double murder. Ang planong B ay naging planong A. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa justice para sa kanyang mga magulang. Ang De La Vega Tower ay tila isang dambuhalang haligi ng salamin at bakal. Isang monumento sa kapangyarihan na gustong agawin sa kanya. Nakatago sila ni Leandro sa loob ng luma niyang pickup truck sa isang madilim na sulok ng parking lot. Suot ni Cara ang itim na power suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit na nagpapatingkad sa talim ng kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang briefcase, naroon ang USB drive, isang digital na bomba na handa ng sumabog. Triple ang security. Bulong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay gumagala mula sa main entrance hanggang sa rooftop kung saan may mga anino siyang napapansin.
Hindi na ito board meeting, Kara. Ito ay koronasyon ng isang kriminal. At narito ako para bawiin ang korona. Sagot ni Kara, ang bawat salita ay may bigat. Ang plano, sabi ni Leandro, tinititigan siya sa mata. Ay hindi na nagbago. Ako ang anino mo. Ako ang magiging distraction. Kailangan mong makapasok doon nang hindi nila namamalayan. At kapag nasa loob na ako, huwag kang mag-aksaya ng laway sa pag-uusap. Wasakin mo agad ang pinakamalakas niyang sandata, ang legal death declaration mo. Ipakita mo sa kanilang lahat na ang pinirmahan nilang patay ay nagbalik para singilin ang mga may utang. Isang mabilis at mariing halik ang ibinigay ni Kara kay Leandro. Hindi ito isang halik ng pag-ibig, kundi isang selyo ng kanilang kasunduan. Isang pagpasa ng lakas. Hintayin mo ako, sabi niya. Lagi, sagot ni Leandro. Isang panandaliang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gumapang si Kara palabas ng sasakyan at nagtungo sa service entrance. Isang matandang janitor, ang kontak ni Leandro, ang naghihintay. Isang tahimik na tango lang ang kanilang palitan bago siya itinuro nito sa fire exit. Habang umaakyat, ang bawat baitang ng hagdanan ay parang isang hakbang papalayo sa Kara na inilibing at papalapit sa Kara na papatay. Papatayin ang kasinungalingan ni Mateo. Nakarating siya sa executive floor. Ang pintuan ng boardroom ay nasa dulo ng hallway, binabantayan ng 2 guard na mas malaki pa sa kanya. Sa kanyang tenga, narinig niya ang boses ni Leandro mula sa isang maliit na earpiece. Nasa server room na ako, Kara. Handa ka na ba? Pinanganak akong handa. Bulong niya pabalik. Sa bilang ng 3, 2, 1. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong palapag. Ang emergency lights lang ang nagbibigay ng kulay pulang liwanag. Ang mga monitor ay nag-flicker at naging itim. Narinig niya ang pagpanik ng mga gwardiya sa kanilang mga radyo. Ito na ang pagkakataon niya. Habang nagkakagulo ang mga bantay, mabilis at tahimik siyang naglakad. Ang kanyang mga takong ay hindi gumagawa ng ingay sa makapal na carpet. Binuksan niya ang mabigat na pinto ng boardroom. Sa loob, ang mga miyembro ng board ay nagkakagulo dahil sa biglaang power outage. Tanging ang liwanag mula sa malalaking bintana ang nagbibigay ilaw sa silid. Nakatayo sa unahan si Mateo, sumisigaw sa kanyang cellphone. Katabi niya si Amalia, na pilit pinapakalma ang mga board members. At pagkatapos, nakita nila siya, isang anino na dahan-dahang humakbang papalapit sa liwanag. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang sariling paghinga ng bawat isa. Si Mateo ay natigilan. Ang cellphone ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang mukha niya ay napuno ng purong takot. Ang takot ng isang taong nakakita ng multo ng kanyang kasalanan. Hindi maaari, nautal na sabi ni Amalia. Ngumiti si Kara. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga sa inyong lahat. Pasensya na kung nalate ako sa sarili kong libing. Nagpanik si Mateo. Guards! Guards! Isang impostor! Paano ka nakapasok dito? Hindi na mahalaga kung paano ako nakapasok, Mateo. Sabi ni Kara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na nagpatindig sa balahibo ng lahat. Ang mahalaga, narito ako para bawin ang sa akin. Naglakad siya patungo sa mahabang mesa at kinuha ang dokumento na inihanda ni Amalia. Ang kanyang death certificate. Isang napakagandang piraso ng fiction, sabi niya, bago ito pinunit sa gitna at pagkatapos ay muli, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ngunit ang katotohanan ay hindi maikukubli ng papel. Tapos na ang lahat, Kara. Pinirmahan na ng board ang paglipat ng assets. Akin na ang lahat. Sigaw ni Mateo. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Hindi pa. Hanggat hindi pa tapos ang botohan, sabi ng isang matandang boses. Si Mr. De La Cruz, ang pinakamatandang miyembro ng board, ay tumayo. At base sa nakikita ko, meron tayong isang malaking problema.
bumalik ang kuryente. Ang malaking projector screen sa likuran ni Mateo ay biglang umilaw at doon ipinalabas ang video mula sa trail camera. Ang pagbubuhat nila sa kahon, ang paghuhukay, ang paglilibing. Kasabay nito, isang malakas na audio ang umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Boses ng chauffeur. Si Mateo. Sir Mateo ang gumawa. He tampered with the brake line. Gusto lang niyang takutin ang daddy mo. Pero sumobra. Ang buong silid ay napuno ng mga bulungan at gulat na reaksyon. Si Amalia ay napaupo, nanginginig. Si Mateo ay parang isang hayop na na-corner. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng madadaanan. Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Sigaw niya. Kung kasinungalingan, bakit hindi mo harapin ang mga pulis? Tanong ni Kara. Sa hudyat na yon, bumukas ang mga pinto ng boardroom. Ngunit hindi mga pulis ang pumasok. Ang mga gwardiya na kanina ay nagbabantay sa labas ay pumasok, kasama ang team ng security personnel ng De La Vega Tower, mga taong loyal pa rin sa pamilya. Sa likuran nila, si Leandro na may hawak na radyo, na-trap si Mateo, wala na siyang matatatakbuhan. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng mga gwardya, may isang huling alas si Mateo. Hinila niya si Amalia at tinutukan ito ng isang maliit na patalim na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Huwag kayong lalapit. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na. Palabasin ninyo ako dito, kung hindi mamamatay kaming dalawa. Napuno ng tensyon ang silid. Si Amalia ay umiiyak, nanginginig sa takot. Tiningnan ni Kara si Mateo, hindi takot, kundi awa. Hanggang sa huli, Mateo, duwag ka pa rin. Tumahimik ka. Ang katahimikan sa boardroom ay mas nakakabingi pa kaysa sa putok ng baril. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa baril na hawak ni Mr. De La Cruz at pagkatapos ay sa kanya. Ang multo na nagbalik mula sa hukay ay haharapin na naman ang kamatayan sa kamay ng isang taong inakala niyang isang haligi ng integridad. Naramdaman ni Kara ang paglamig ng kanyang dugo. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hindi dito, hindi sa ganitong paraan. Isang tawa ang pumunit sa katahimikan. Si Mateo. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, sabi ni Mateo. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Mukhang mayroon pa palang mga taong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng utang na loob. Sige na, De La Cruz, tapusin mo na siya. Tayo na ang maghahari dito. Hawak pa rin niya si Amalia, na ngayon ay hindi na lang hostage, kundi isang kalasag na gawa sa laman. Ang mga mata ni Amalia ay puno ng luha. Nakatingin kay Kara na para bang humihingi ng tulong. Hindi pinansin ni Kara si Mateo. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Mr. De La Cruz. Bakit Mr. De La Cruz? Tanong ni Kara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag, puno ng awtoridad, na minana niya sa kanyang ama. Ang pamilya ko ang nag-angat sa inyo mula sa pagkalugi. Ang ama ko ang nagbigay sa inyo ng pangalawang pagkakataon. Ito ba ang isusukli ninyo sa kanya? Ang ama mo ay matagal nang patay. Sigaw ni De La Cruz. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Si Mateo ang nagligtas sa kumpanya ko mula sa mga pautang nitong nakaraang taon. Mas malaki ang utang ko sa kanya. Hindi iyan utang na loob, Ginoo. Iyan ay pagiging sunod-sunuran sa isang mamamatay tao. Maring sabi ni Kara, tingnan mo ang sarili mo. Ang pangalan ng pamilya De La Cruz, sisirain mo para sa isang katulad niya? Iyan ba ang legasiyang iiwan mo sa iyong mga apo? Ang mga salita ni Kara ay tumama. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Nakita rin yon ni Mateo. Huwag kang makinig sa kanya, De La Cruz. Patayin mo na siya. Bilis! Sigaw niya. At sa kanyang pagpanik, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak kay Amalia. Ang dulo ng patalim ay dumidiin na sa leeg nito. Kung hindi,
Isasama ko itong ahas na ito sa impyerno. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa mga mata ni Amalia. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, ang kaliwanagan. Ang kaliwanagan na para kay Mateo, siya ay isang kasangkapan lamang na itatapon din kapag hindi na kailangan. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang lahat ng pangarap nila ay kasinungalingan. Wala nang halaga ang pera, wala nang halaga ang kapangyarihan. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kanyang buhay. Sa isang mabilis at desperadong kilos, itinaas ni Amalia ang kanyang tuhod at buong lakas na sinipa si Mateo sa pagitan ng mga hita nito. Arg! Isang hindi makataong sigaw ang kumawala kay Mateo. Nawalan siya ng balanse at nabitawan niya si Amalia. Ang patalim ay tumalsik sa sahig. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Leandro. Mula sa gilid, sumugod si Leandro na parang isang anino at sinakmal si Mateo sa isang takedown na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Kasabay nito, ang mga loyal na security ng De La Vega ay mabilis na lumapit at dinisarmahan ang naguguluhang si Mr. De La Cruz. Ang kaguluhan ay natapos sa loob lamang ng ilang segundo. Si Mateo at Mr. De La Cruz ay nakahandusay na sa sahig, pinoposasan ng mga gwardiya. Si Amalia ay nakaupo sa isang sulok, humahagulgol. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Tinawagan na ng ibang board members ang mga pulis. Nilapitan ni Cara si Mateo. Nakaluhod ito ngayon, ang muka ay nakasubsob sa mamahaling carpet, ang kanyang mamahaling suit ay nagusot. Wala na ang yabang, wala na ang kapangyarihan. Tanging isang talunang lalaki na lang ang natira. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ito. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. At ang lalaking binigo niya sa kanyang pagbabalik. Hindi mo lang ako sinubukang ilibing, Mateo. Bulong ni Cara. Sapat lang para marinig nito. Inilibing mo rin ang pagmamahal at tiwalang ibinigay ko sa iyo. Inilibing mo ang sarili mong kaluluwa. Dumating ang mga pulis at kinuha na ang mga salarin. Habang dinadala si Amalia, nagtama ang kanilang mga mata ni Cara. Nakita ni Cara ang pagsisisi sa mga mata nito, ngunit walang kapatawaran sa kanya. Hahayaan niya ang batas na humusga. Nang mawala na ang lahat, naiwan si Cara at Leandro sa loob ng tahimik na boardroom. Ang silid na kanina ay isang larangan ng digmaan ay ngayon ay isang tahimik na saksi sa kanyang tagumpay. Naramdaman niya ang pagod. Ang bigat ng lahat ng nangyari ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Napasandal siya sa mesa. Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Leandro. Tapos na, Cara, sabi nito. Ang boses ay malumanay. Nagtagumpay ka. Sa unang pagkakataon, mula nang magising siya sa kahon na iyon, hinayaan ni Cara ang kanyang sarili na umiyak. Isang butil ng luha ang pumatak, hindi dahil sa lungkot o galit, kundi dahil sa wakas, malaya na siya. Tumingala siya kay Leandro, ang lalaking nagligtas, hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa kanyang pananampalataya sa kabutihan. Sa gitna ng mga anino ng kanyang nakaraan, nakahanap siya ng isang hindi inaasahang liwanag. Ang laban para sa kumpanya ay tapos na, ngunit ang laban para sa kanyang bagong buhay ay ngayon palang magsisimula. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya mag-iisa. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking salaming bintana ng CEO's office ay hindi na nakakasilaw para kay Cara. Ito ay mainit at puno ng pag-asa. Nakaupo siya sa upuang minsan ay sa kanyang ama. Hindi bilang isang tagapagmana na napilitan lang, kundi bilang isang leader na hinubog ng apoy. Bawat pirma niya sa mga dokumento ay may bigat at may layunin. Ang De La Vega Group of Companies ay dahan-dahang bumabangon mula sa iskandalo at sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito ay nagiging mas malakas at mas may integridad kaysa dati. Ang hustisya ay naibigay na.
Si Mateo ay napatunayang nagkasala sa multiple charges of murder para sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at attempted murder para sa kanya. Habang buhay na pagkabilanggo, walang parol. Ang huling nakita ni Kara sa kanya ay ang isang lalaking walang-wala na. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, isang basyong sisidlan na nilamon ng sarili niyang kasakiman. Si Amalia, para sa kanyang kooperasyon sa mga pulis, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya para sa conspiracy. Sa kanyang paghagulgol sa korte, nakita ni Kara ang isang babaeng naligaw ng landas dahil sa inggit at maling pag-ibig. Si Mr. Dela Cruz naman ay nahaharap sa sarili niyang mga kaso. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay nabahira ng kahihiyan, isang parusang mas mabigat pa kaysa sa kulungan para sa isang taong tulad niya. Tapos na ang lahat. Ang mga multo ng nakaraan ay nailibing na ng tuluyan. Tumayo si Kara at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ang syudad na minsan ay tila isang hawlang ginto, para sa kanya ay ngayon ay isang kaharian na handa niyang paglingkuran. Isang pamilyar na katok ang narinig niya sa pinto. "Pasok," sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, kahit bago pa man niya makita kung sino ito. Pumasok si Leandro. Wala na ang hitsura niyang ermitanyo. Suot niya ngayon ay isang simpleng polo shirt at slacks, pero ang kanyang presensya ay kasing kalmado pa rin ng gubat na kanyang pinanggalingan. Sa kanyang kamay, may dala siyang 2 tasa ng kape. "Coffee break, ma'am, CEO?" tanong niya. May kasamang mapaglarong na ngiti. "Salamat, Mr. Security Consultant," sagot ni Kara. Tinanggap ang tasa. Si Leandro na ngayon ang bagong pinuno ng security ng buong De La Vega Group. Ang kanyang nakaraan bilang investigative journalist ay naging pinakamalaki nilang asset. Siya ang aninong nagbabantay, hindi lang sa kumpanya, kundi sa kanya. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Leandro. Sumandal sa tabi ng bintana. Kaharap niya. "Tahimik," sagot ni Kara. "At nagpapasalamat ako para doon." Nagkatitigan sila. Sa katahimikan na yon, mayroong isang pag-intindi na hindi na kailangan ng salita. Ang kanilang pinagdaanan ay isang apoy na huminang hindi lang sa kanilang mga kahinaan, kundi pati na rin sa mga pader na itinayo nila sa kanilang mga puso. "Naalala ko noong una kitang makita sa kubo," biglang sabi ni Kara. Ang kanyang boses ay malambing. "Gusto mo akong tanungin kung gusto ko ng ransom? Akala ko, isa ka lang sa kanila." Ngumiti si Leandro. "At ako naman, akala ko isa kang problema, nagugulo sa tahimik kong mundo." "Nagkamali ba ako?" tanong ni Kara. "Pareho tayong nagkang-unay nagkamali," sagot ni Leandro. "Hindi ka pala problema, ikaw pala ang sagot." Inilapag ni Kara ang kanyang tasa at hinawakan ng kamay ni Leandro. Ang init ng kanyang palad ay pamilyar at nagbibigay ng kapanatagan. "Tinuruan mo akong magtiwala muli, Leandro, hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili ko," sabi ni Kara. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng pasasalamat. "At ikaw naman ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumabas muli sa anino at harapin ang mundo," sagot ni Leandro. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa kamay ni Kara. Walang mga engrandeng salita, walang mga pangakong binitiwan. Dahan-dahan, inilapit ni Leandro ang kanyang muka at hinalikan siya. Isang halik na puno ng respeto, pag-aalaga, at isang pag-ibig na sinubok ng kamatayan at isinilang muli mula sa katapangan. Tumugon si Kara sa halik, ipinikit ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang siya ay buo. Hindi na siya ang prinsesang naghihintay na iligtas. Hindi na siya ang biktimang naghahanap ng hustisya. Siya si Kara de la Vega, ang babaeng inilibing at muling nabuhay. Ang leader, ang survivor. At sa tabi ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling huminga, handa na siyang harapin ang bawat bagong umaga.
Sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan, itinayo niyang muli ang kanyang buhay, mas matatag, mas buo, at handang magmahal ng walang takot. Ang hangin ay sariwa at may dalang amoy ng mga bulaklak ng sampagita mula sa hardin. Nakatayo si Kara sa balkonahe ng lumang bahay ng mga De La Vega, ang ancestral house na minsan ay puno ng masasayang alaala. Pagkatapos ay nabalot ng kalungkutan at ngayon ay unti-unti na namang napupuno ng buhay. Pinaparenovate niya ito, hindi para burahin ang nakaraan, kundi para parangalan ito at magsimula ng mga bagong kabanata. 1 taon na ang lumipas. 1 taon mula nang bumalik siya mula sa bingit ng kamatayan. 1 taon mula nang bawiin niya ang lahat ng ninakaw sa kanya. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa rin siyang binabangungot. Naaalala ang bigat ng lupa sa kanyang dibdib. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, may isang mainit na yakap na gumigising sa kanya. Isang pamilyar na boses na bumubulong, "Ligtas ka na, nandito ako." Si Leandro, naging sandalan niya ito, ang kanyang anino, ang kanyang kakampi, ang kanyang kapayapaan. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang paglapit nito. Hindi na niya kailangan lumingon para malaman na si Leandro iyon. Ang presensya nito ay kasing pamilyar na ng kanyang sariling paghinga. Ipinulupot ni Leandro ang kanyang mga braso sa bewang ni Kara. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Malayo na ang narating natin mula sa isang madilim na gubat, hindi ba? Bulong ni Leandro. Ngumiti si Kara at ipinatong ang kanyang kamay sa mga braso nito. Sino ang mag-aakala na ang ermitanyong nagligtas sa akin ay magiging pinakamagaling na business strategist na kilala ko? Tumawa si Leandro. At sino ang mag-aakala na ang babaeng hinukay ko mula sa lupa ay magiging pinakamatapang na CEO sa buong Pilipinas? Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Ito na ang kanilang buhay ngayon. Payapa, puno ng pag-unawa, at may halong biruan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi parang isang dagli ang apoy, kundi parang isang punong dahan-dahang tumubo na may malalalim na ugat na sinubok ng panahon. "May ipapakita ako sa'yo," sabi ni Leandro. Dahan-dahang kinalas ang pagkakayakap. Humarap si Kara sa kanya. May kung anong kislap sa mga mata ni Leandro na ngayon niya lang nakita. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang kahon ng singsing na mamahalin. Isa itong maliit na piraso ng kahoy na hinugis na parang isang singsing. Simple, magaspang sa ilang part. Pero kitang-kita ang pag-iingat sa pagkakagawa ni nito. "Galing ito sa puno ng nara na malapit sa kubo ko," sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Ang punong sumaksi sa lahat. Ang punong naging kanlungan mo nung mga unang araw." Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Kara. "Hindi ako marunong sa mga magagarang salita, Kara. At alam kong hindi mo na kailangan ng kahit anong material na bagay sa mundo. Pero may isang bagay akong gustong ibigay sa'yo, ang apelyido ko." Lumuhod si Leandro sa harap niya. Sa gitna ng balkonahe ng bahay na sumisimbolo sa kanyang nakaraan at kinabukasan, "Kara de la Vega," sabi niya. Tinititigan siya sa mata. Ang kanyang kaluluwa ay bukas na bukas. "Binigyan mo ng bagong kahulugan ng buhay ko. Hahayaan mo ba akong maging bahagi ng sayo habang buhay? Will you marry me?" Tumulo ang mga luha ni Kara. Mga luha ng purong kaligayahan. Ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ay naglaho. Ang natira na lang ay ang lalaking nasa harap niya, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang kaibigan, ang kanyang pag-ibig. Hindi na siya sumagot ng salita. Tumango na lang siya, paulit-ulit, habang ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. Isinuot ni Leandro ang singsing na gawa sa kahoy sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat nito.
Mas may halaga pa ito kaysa sa kahit anong diamante. Tumayo si Leandro at niyakap siya ng mahigpit. At sa yakap na yon, alam ni Kara na nakauwi na siya. Hindi sa bahay na gawa sa bato at semento, kundi sa pag-ibig na itinayo mula sa katatagan, itinaguyod ng tiwala, at pinatibay ng dalawang pusong natagpuan ang kanilang tahanan sa isa't isa.